Are you weary, nearly giving up? Do you feel heavy, don't have strength enough? It's not over, it's not over. Come to Jesus, His arms are open wide. There's freedom, there is kindness in His eyes. You don't have to face this alone. Just come to Jesus. Are you broken? Are you hurt inside? Do you feel empty, like you've lost your life? It's not over, it's not over. Come to Jesus, His arms are open wide. There's freedom, there is kindness in His eyes. You don't have to face this alone. Just come to Jesus. All the weak and wandering, all the lost and left behind, every daughter, every son, just come, just come. Saints and sinners, rich or poor, find the peace you're searching for. Come and lay your burdens down. Just come, just come. All the weak and wandering, all the lost and left behind, every daughter, every son, just come, just come. Saints and sinners, rich or poor, find the peace you're searching for. Come and lay your burdens down. Just come, just come. Come to Jesus, His arms are open wide. There's freedom. You don't have to face this alone. Just come to Jesus. Good morning po sa ating lahat. Salamat po sa Panginoon sa araw na ito na pinagkaloob niya po sa atin. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa araw na ito na ipinagkaloob mo po sa amin. Salamat din po sa buhay ng bawat isa sa amin. Patuloy ka po namin mapapurihan, patuloy ka po namin madakila at masamba. Salamat po, Panginoon, sa mensahe na ibinigay mo na po sa amin. And Lord, nawa po ay tumimo po sa aming puso at isipan, mensahe na ito na ibinigay mo po sa amin. And Holy Spirit, mag-move ka po sa aming mga puso, sa purihin ka, Panginoon, at pakilalim ka. In Jesus' name, Amen. Po ulit sa ating lahat, today po ay nasa book pa rin po tayo ng Exodus. Today po ay share ko po sa iyo ay verse from Exodus 22. Bago po yun, may question din po ako. Why is there such a severe penalty for idolatry?
And paano kaya ito makaka-relate sa worship practice sa panahon ngayon? So, sabi po sa Exodus 22 verse 20, anyone who sacrifices to any god other than the Lord must be destroyed. So, itong verse na ito is a law addressing Israelites na and yung obligation nila to worship and sa isang Diyos. Diba, ine-emphasize sa Bible ng Panginoon na kailangan ay pure and undivided ang worship natin. So, kung babalikan natin sa Exodus 20, mababasa natin na thou shall have no other God before me. Sabihin sa Exodus. And if you continue, ay sabi doon, di ba, huwag kang gagawa ng imahe, huwag mo siyang yuyukuran o sasambahin. So, doon pa lang ay in-emphasize na ng Panginoon na walang ibang Diyos kundi ang Panginoon lamang. Si Yahweh lang ang Panginoon at sambahin. And sa Exodus 22 verse 20, ni-reinforce ng verse na ito seriousness ng command na yun ng Panginoon. It emphasized severe punishment sa mga taong engaged sa idolatrous worship. And kung mapapansin po natin, very strong yung ng word na ginamit sa verse na ito. Parang pinagdiriinan yung severe consequence kapag sumamba ka sa ibang Diyos. Yung praise na must be destroyed ay powerful reminder na hindi tinotolerate ng Panginoon ang pagsamba sa ibang Diyos. So, yung idolatry. Idolatry, ito daw ay extreme admiration, love, or reverence for something or someone. So, ang idolatry ay hindi lang siya sa tao, kundi ang idolatry, ito rin ay kung saan meron kang ibinibigay na oras, mas maraming oras kesa sa Panginoon. Kung saan mas nauubos yung oras mo at mas pinapahalagahan mo, ito yung Diyos mo. So, kung meron kang Diyos besides God, ito ay kung ano or sino ang mas pinag-spendan mo ng time mo. Kasi, diba, ang oras ay mahalaga. Time is precious and ang oras na nawala ay hindi na maibabalik pa. So, sabi nga sa mga previous preaching ay kung sino or ano yung mahal mo, yung mga bagay na pinag-spendan mo ng mas malaking oras, yun ang Diyos mo. Ang bigat, no? Meron tayong mga bagay na hindi natin mabitawan. Or meron tayong mga bagay na mahal natin. Akala natin ay normal or okay lang, pero hindi natin namamalayan na Diyos. So, paano kaya ito makaka-relate sa worship practice sa panahon ngayon? So, while
while we may not physically sacrifice to other God, or hindi man tayo nagwo-worship nung mga imahen or mga poon, naiengganyo naman tayo sa ibang bagay na binibigyan natin ng mas maraming oras. So, ito na yung nagiging Diyos mo. Pwedeng yung wealth, fame, or yung trabaho mo, material possessions, yung ambition mo, yung personal desires, pwede rin yung gambling, online games, yung pag-aaral mo, at marami pa. So, kapag wala ka ng quiet time, madalang na yung prayer mo, hindi ka na nagbabasa ng word, pero meron kang sa mga ibang bagay na banggit ko, you need to yourself. Kung serious mo. Kahapon ay may napanood ako ng isang internet personality. Sabi niya ay kapag siya daw ay mag-isa, ay sobra siyang addicted sa online gambling. So, almost na natalo siya ng 5 million pesos. So, ng 5 million pesos, gaanong time ang na-spend mo sa pagsusugal, sa online pagsusugal na yon, di ba? Hindi alam ng kanyang mga ibigan o ng ibang tao na siya ay very addicted sa online gambling. Sabi niya ay pinapakita niya na kapag may kasama siya, iba yung pinapakita niya kapag may iba siyang kasama versus sa mag-isa siya. Makita mo na parang yung pagsusugal, yung online gambling, yun na yung kanyang nagiging Diyos. Because doon siya mas nag-spend ng time. Ang laking oras na ibinibigay niya. Kasi sabi niya doon, habang nagsusugal siya, iniisip niya na ipapanalo niya to. And na minumura niya na ang Panginoon na ibigay mo na, konti na lang, mananalo na ako. Ganun siya. So, nung nakita ko yan, parang yun na yung dinadiyos niya. And alam niyo po ba, nagbasa ako ng mga comments. And nakita ko na maraming mga taong nagko-comment na they are also experiencing that. Natted rin sila dun sa online gambling na sila ay nasa dilim na and they wanted to kill themselves. Not to the point parang gusto na and totoo na kapag iba nga ang iyong Diyos, you will be destroyed. So, ang Exodus 22 verse 20 emphasizes the exclusive worship of the Lord and the consequences of idolatry. So, sa tanong kanina, why is there such a severe penalty for idolatry? Pinapakita dito kung gaano ka-serious ang Lord against. Ay, sabi sa Romans 1:18, nahayag mula sa langit ang puot ng Diyos laban sa lahat ng kasamaan at kalikuan ng mga taong sumisikil sa katotohanan sa pamamagitan ng kanilang kasamaan. And sa verse 21, sapagkat kahit nakilala nila ang Diyos, sila ay hindi nila niluwalhati o pinasalamatan man lang bilang Diyos. Sa halip, naging walang kabuluhan ang kanilang mga pag-iisip, madilim ang hangal nilang mga puso. And sa verse 23, ipinagpalit nila ang kaluwalhatian ng Diyos na walang kamatayan at ang sinamba nila ay mga larawan ng mga tao may kamatayan at ng mga ibon ng mga hayop na lumalapang.
So, anong resulta? Hinayaan na sila ng Panginoon sa kanilang maruming pagnanasa. At dahil nagpasya sila na hindi kilalanin ang Diyos, ay hinayaan na ng Diyos na mahalay na pag-iisip. So, dahil sa dahil sa pagsambang sa ibang Diyos, sa ng nakakasukulam na bagay, ay pinabayaan ka na ng Diyos. Kaya, huwag nating baliwalain ito na maranasan mo ang wrath of God. Sa sobrang pag-spend mo ng time sa ibang na parang dinodiyos mo na, ay hinayaan ka lang ng Diyos na gawin ito hanggang sa hindi mo na lang namamalayan na hinayaan ka na ng Panginoon. And akala mo ay ayos lang, pero yun pala ay ng Diyos. Kaya po tayo ay let us examine our lives. Saan ko ba oras ko? May oras ba ako sa Panginoon? Ba ang oras ko sa at nakakalimutan ko na ang Diyos? Siyasatin po natin ang ating buhay, ang ating puso, at habang hindi ka pa hinahayaan o pinapabayaan ng Diyos, ay lumapit tayo ng tama. Ensure na we are not placing anything above God, and let us remain faithful to God alone. Tayo po ay manalangin. Yes, Lord, salamat po, Panginoon, sa mensahe na ibinigay mo po sa amin, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, na ikaw lamang ang dapat naming maging Diyos. Ikaw lamang ang nararapat naming sambahin, paglingkuran, mahalin, Panginoon, ng tapat, Panginoon. Tulungan mo po ang aming mga puso. Tulungan mo po kami na ang aming mga puso, Panginoon, ang aming mga buhay. Rin ba ang aming Diyos, Panginoon? At patawarin mo po kami, Lord. Kahabagan mo po ang aming mga buhay kung kami po ay sumasamba sa ibang Diyos. Kahabagan mo po kami, Panginoon. And Lord, tulungan mo po kami na magpakalapit-lapit sa iyo, Panginoon. Magpakalapit-lapit sa iyo. Kahabagan mo po ang aming mga buhay. Salamat po, Panginoon. Salamat po, tumimo po sa aming mga puso at isipan ang mensahe na ipinagkaloob mo po sa amin. Panginoon, salamat po. Pag-ingatan niyo po ang bawat isa sa amin sa maghapong ito, Panginoon, at huwag mo po kaming pabayaan, Panginoon. Salamat po, mapapurihan ka, madakila ka at masamba ka. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po rin po ng devotion. To God be the glory.